Pero magbibigay pa rin yung mga spokesperson natin or the commander of police station at saka spokesperson natin sa city or provincial police level or sa regional level para sa mga detalye na hindi naman bawal nandun sa memorandum circular. Hello everyone, this is again Police Lieutenant Colonel Marge, and welcome to my channel. And first of all, I would like to thank everyone for those who subscribe, like, and share my last videos, and of course by supporting my channel. Hope that you will always support my videos in my channel so that you will be updated to any activities of the Philippine National Police, especially in Police Regional Office 10. Again, I would like to invite everyone and encourage everyone to please like and share and tell your friend to subscribe my channel, Police Lieutenant Colonel Marge. So guys, dito na po tayo ngayon sa bago na naman na issue na dapat natin pagtuunan ng pansin. The issue that being raised by the friends from media na hindi na daw makakuha ng impormasyon, no, ang mga kaibigan natin sa media, no, doon sa blatter at saka sa SIRAS, no, yung tinatawag namin na Crime Information Reporting and Analysis System. Now, may bago kasi na dumating sa atin na memorandum, itong tinatawag natin na Memorandum Circular 2020-037 or the Police Blatter and SIRAS Information Access, no, at saka ang basihan nito na dapat yung documents na yon hindi basta-basta, no, mapunta sa mga unauthorized person, of course including na ang ating mga kapatid sa media doon. Pero hindi po naman sila pinagbawalan na makuha yung impormasyon, kasi kung hindi talaga sila bigyan ng impormasyon, paano na ang information dissemination ng ating kapulisan? Ang nandun lang na klaro is hindi na basta-basta makakuha ng kopya or ipasirox, picturan ng kapatid natin na media yung police blatter at saka yung SIRAS natin. Kaya hindi po natin binabawalan yung ating mga kababayan na ma-inform sila through sa media. Dito lang po natin, no, kailangan na nabantayan, kasi meron po tayong Privacy Act at saka meron po tayong Freedom of Information na sinusunod natin, na hindi din tayo makabiolate sa rights ng ating mga kapatid na suspect, victims at saka witness. Rest assured na dito po sa Police Regional Office 10, hindi pa rin mawawala yung Viber namin, kasi kami dito sa Police Regional Office 10 meron kaming Viber na nandun lahat yung mga media na kaibigan natin, media outlets at saka including yung mga police station commanders natin, para kung meron mga press releases sila, mga accomplishment, doon nila ipapasok sa Viber para makita yon ng ating mga kapatid sa media, para ma-disseminate natin sa ating mga kababayan sa ating rehiyon. Kaya wag pong mag-alala yung mga kapatid natin sa media at saka of course yung ating general public, kasi makakuha pa rin sila ng mga information na dapat nilang malaman. Sabi po ng aming regional director ay hindi natin po ikukulong yung information. Kailangan natin yang i-share sa media para ma-disseminate po ng media natin yung information in terms of issue, accomplishment, plans and program ng ating kapulisan. Kasi yan po ang purpose ng ating kapulisan, na nandun yung police-media relation natin para maka-share tayo ng information
doon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Region 10. And of course, we can use our friends from media in helping us to sharing this information. And of course, our friends from media also can get the news or information that they want to know so that the public will be informed. So yan muna mga guys ang ating information regarding dito no sa new memorandum circular na police blotter at saka SIRAS information access no in behalf sa aming regional director, of course sa Police Brigadier General Rolando Anduyan, na napaka friendly po no sa ating media. Kaya nga binuon niya po yung Viber dahil gusto niya na ma-share po yung information sa mga kababayan natin through sa media. So, kaklaruhin lang po namin that the friends from media ay hindi po sila pinagbawalan na pumunta ng police station. Meron lang kukunting pagbabago sa memorandum circular na pinalabas ng higher headquarters na yung mga blotter at saka yung SIRAS ay hindi po pwedeng picturean at saka i-post sa Facebook and so on and so forth. Pwede po kayong manghingi ng detalye doon sa duty or sa police station commander mismo or sa team leader ng duty na yan. But rest assured that dahil sa pagbabago na ito, no, maglagay kami ng mga public information officer or spokesperson sa bawat police station para po may maka-entertain po sa mga kaibigan natin sa media pumunta sa police station para magbigay ng impormasyon. Pwede rin po na sumama ang ating mga media no kung kinakailangan, especially during bypass operation, pwede po sila makasama doon sa operation natin at saka makakuha sila ng information na hindi naman labag doon sa memorandum circular. Kaya tandaan lang po natin na ito lang po ang mga pagbabago na ini-implement natin para makorek natin yung mga past na mistake natin sa pagkuha ng impormasyon doon sa police station. I would like to explain no na dito po sa Police Regional Office 10 no yung relationship ng media at saka ng police ay naka-establish na. Maganda po yung relationship natin. Yung media po natin, free po sila na pumunta sa police station. Yung mga operation na natin sa anti-illegal drugs natin, palaging ini-invite yung media natin para makapag-witness din sila no, sa mga operation natin dahil required din ng ating batas. At saka binuo natin yung Viber group para ma-disseminate kaagad yung information na kahit hindi na pumunta yung mga media sa mga police station natin, nandun na po yung mga informasyon. At saka mayroon na po yung lahat ng mga contact numbers ng ating mga station commanders, ng ating chief of police sa municipal police station, no, para kung mayroon pang kulang sa mga informasyon na nandun sa press release natin through sa Viber, pwede po matawagan ng ating kaibigan sa media yung mga chief of police natin para hindi na tatagal yung informasyon. In case sa regional level, 24 hours, as long as nagising po ako, yung butihin yung spokesperson, ay sinasagot ko po yun, yung mga friends natin from the media. Kaya nga, ayaw nila na mapalitan ako as a spokesperson. Supposed to be, nandun lang ako sa kukpo. No, pero dahil in-endorse ako papunta ng region, kaya nga nandito na ako ngayon. Kaya hindi po mawawala ang relasyon namin sa media kasi alam po namin yung media friends natin ay partners ng ating kapulisan. At saka hindi namin kaya ang pag-disseminate ng information lalong-lalo na kung wala ngayon sa COVID-19 situation natin, no, lalong-lalo na may issue pa tayo sa travel authority, may issue pa tayo sa angkas, at saka iba-iba pang issue na kakaharapin natin tungkol sa COVID-19. Kaya napaka-importante po na nandyan po yung mabuting relasyon natin sa ating mga media. At hindi po ito makakasira sa relasyon natin, itong memorandum circular na to sa ating mga media. Dapat lang natin sundin ito para hindi po tayo makabiolate
sa guidelines na binigay po ng ating higher headquarters. Wala po kaming magagawa kung inuutosan po kami ng... So, sa mga lahat na media friends, no, sa 3 years na pagsasama natin as a spokesperson from Cagayan de Oro City, more than 2 years niyo po akong sinamahan, at saka dito sa region more than 1 year na, kaya saludo po ako sa inyo. Rest assured na gagawin ko po ang lahat, gagawin po ang lahat ni RD para hindi po masira yung relation natin. So guys, sa mga hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na kayo, at saka like and share and click the bell button para ma-notify po kayo sa next na mga videos ko po. Maraming salamat and have a safe day to all of us.